So, ang topic natin for today's vlog is very common po. Hindi ko alam kung sino ang namumroblema. Kung kami bang mga kababaihan o sadyang mga kalalakihan. Bakit kasi ang bilis? Parang may naamoy ako hindi maganda. So if you do like my content mga madam and sir, no, just don't forget to please click, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So maraming salamat po. God bless! So paano nga ba tatagal sa kama? Gano'n ka nga ba kabilis? Hindi mo nga ba nasasatisfy ang iyong partner? By the word itself, last longer in bed. Kadikit po yan ng sexual performance. At kapag may sexual performance, kailangan healthy. Healthy ka ba? Di totoo yan. Para masabi mo pong healthy ka, kailangan ang inyong circulatory system ay is on the top. At lagi niyo pong tandaan mga madam and sir, what is good for your heart is good for your sexual health. So ano ba yung mga paraan para tumagal? Number 1, stay active. Hindi lamang po sa pagkikipagtalik ang active ha. Kailangan din po active din po kayong mag-ehersisyo. Bakit po? Napaka-importante po nito. Kadalasan sa mga nakikipagtalik, babae man o kalalakihan, hindi makaperform ng tama kasi mabilis mapagod. Lalo na kung nagkakaedad na. Ano ka nasisira, ulo? Next, number 2, huwag niyo pong kalimutan ang foreplay. Napaka-importante po niyan, lalo na sa aming mga kababaihan. Dahil hindi naman po kami on the spot magiging lubricated, mga madam and sir, no? We need at least 15 to 20 minutes of doing foreplay. Kailangan niyo po i-arouse ang isang babae. Bakit po? Diyan na po kasi papasok yung pain kung sakaling penetration po agad ang inyong gagawin. At kung sakaling quickie type ang inyong gagawin, magbaon po lagi ng water-based lubes or lubricants para po makatulong sa mga kababaihan na hindi naman po ito masugatan at magkaroon ng bleeding. Next, number 3, do the stop and start technique method. Pwede nyo pong humingi kayo ng tulong sa inyong partner o pwede naman nyo gawin ito nang kayo ay nagsiself-masturbate. Depende na po ito sa inyo. So, by doing this method po mga madam and sir, kailangan ninyo po i-arouse ang inyong sarili at bago po kayo mag-release ng inyong similya, you are about to ejaculate, bago. So, kailangan nyo po ito pigilan. Opo, So, pag kayo po ay pinigilan nyo po ito, kailangan hindi po ito makalabas. Then, pwede po kayo mag-divert ng anything na para hindi nyo po maalala o hindi nyo po makafocus ang inyong mind sa inyong pagpapalabas ng inyong similya. And then, once it subside, pwede na. So, saka po kayo magre-resume ulit. Yes po, hindi ko po kayo pinaglalaroan. Sadyang gayon po talaga ang tinatawag na stop and start technique method. And then once po yan kayo ay ma-arouse ulit at kayo ay mag-ejaculate na naman, you're about to ejaculate at hindi na naman po kailangan makalabas ang inyong similya, ay doon na po ulit kayo titigil sa inyong ginagawa. Next, we have the Kegels exercise. Hindi lamang po ito sa mga kalalakihan. Nakakatulong din po ito sa aming mga kababaihan. Ano pong tulong nito sa mga kalalakihan? Kayo po ay tatagal at hindi po kayo agad-agad lalabasan ng inyong similya. Samantalang sa mga kababaihan, ang tulong po ng Kegels exercise ay magpakipot. So ayan, alam nyo na. Ano po ba ang Kegels exercise? Para po kayo nagma-muscle control po kayo. Yes, para kayo nagko-contract and then nagre-relax. Next, i-share ko lang sa inyo, you have to masturbate an hour or 2 hours prior po sa inyong pakikipagtalik. Napakalaking tulong po nito mga madam and sir. Bakit po magsi-self-masturbate yung mga mas mabibilis labasan? It decrease the sensation of your penis po. So kapag kayo ay nag-masturbate na prior sa inyong pakikipagtalik at mag-perform na po kayo sa inyong partner, less na po yung sensation na mararamdaman ninyo. And lastly, mga madam and sir, you have to change your lifestyle. Kung kayo po ay laging nakaupo, baguhin nyo na. Kailangan nyo po na mag-ehersisyo. Kailangan nyo po ng proper nutrition. At higit sa lahat, you have to manage your stress. Napakalaki po ng impact dito sa inyong sexual health and even nga po sa endurance ng inyong performance. So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching. At kung may katanungan po kayo, comment down below. And kung may request din po kayong topic, hopefully na nasagot ko ang mga katanungan sa aking PM. Sa mga nag-PM. Thank you so much po and God bless.